ay naging kaluluwang may buhay o kaluluwang buhay. Ang huling Adam. So, merong huling Adam. Ang tawag yun ay second Adam. Bakit may ganong pangungusap? Dalawa ba talagang Adam? Isang Adan. Pero yung prinsipyo ng tinatawag na representative of mankind. No? Ang unang representative ng mankind ay si Adan. At ang nakalulungkot na balita, yung una nating representative, yung una nating kinakatawan ay naiguho, naibagsak sa kasalanan. No? At lahat ng manggagaling kay Adan ay guho na sa kasalanan. Wala nang taong lalabas mula kay Adan na hindi wasak, binulok ng kasalanan. Walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ng tao galing kay Adan ay makasalanan. And mind you, lahat tayo galing kay Adan. Kaya tayo ipinanganak na makasalanan dahil tayo'y nagmana na ng kasalanan. Ipinaglihi tayo sa kasalanan. So, si Adan ang unang representative. Ano? Kumbaga sa domino effect, nung tumumba si Adan, tumba na lahat. Kaya ang Diyos nagbangon ng another Adam. Yung hindi napatumba sa kasalanan. Kaya naman may domino effect din. Kung paano ang lahat ay tumumba, gumuho, nabulok, namatay sa magitan ng unang representative na si Adan. Meron din namang nagtagumpay sa kasalanan na ang bawat sasampalataya, domino effect din, magiging matuwid. So si unang Adan ang representative ng mankind na bumagsak sa kasalanan, pero yung second Adam, na Diyos na nagkatawang tao, siya naman ang representative ng panibagong linyada ng mankind, yung mga iniligtas. Ang tanong ko, saang linyada ka na? Sa first Adam pa rin? O sa second Adam na? Are you with me? Alam mo mga kapatid, nasa Bible yan. Tayo walang pinapatakas na aralin. Gusto natin lahat ng nasa Bible, aralin natin. Amen? Wala. Napakatumal na nagtuturo niya yung first Adam, second Adam. Wala. Pero salamat dito sa ating iglesyang ito. Inaaral natin. Bakit? Tayo ay pumupuknat, tumutukoy sa worship service about Jesus Christ. Mamaya naman sa worship ay Holy Spirit, sa hapon ay God the Father. Kaya ang ating emphasis this year ay high view of the Trinity. So, I hope naintindihan po natin. Gayun din naman nasusulat ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang may buhay, ang huling Adam ay naging espiritu nagbibigay buhay. Si Jesus Christ ay hindi Adam ang pangalan, pero titulo niya yon. Bakit? Siya ang panibagong kumakatawan ng mankind doon sa mga pinapaging matuwid. Pero si Adan, ang unang representative ng lahat ng tao ay bagsak. Ngayon, kung walang second Adam, lahat pa impyerno. Pero salamat, may second Adam. Si Jesus Christ. Amen? Okay, una, magsimula tayo. Concerning first Adam. Concerning first Adam. Ating tukmuin muna yung unang Adan. At ito yung ating mapapansin o matutunghayan sa Romans chapter 5 verse 12 to 19. Ito ha, ating ilipaliliwanag na. Doon tayo magsimula. Sa Romans chapter 5 verse 12. Tagalogin na lang natin. Ito yung tala na nagpapaliwanag na kung ano yung naging masamang sistema ng unang Adan na nilikha ng Diyos at inilagay sa laman ng Eden. Ganito sabi, kaya kung paano nasa pamamagitan ng isang tao
ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan. Kailan ba pumasok ang kasalanan sa universe o sa mundo? Noong ang mag-asawang si Adan at si Eva ay nagkasala. Tama ba? From the very start ng likhain ang daigdig, walang kasalanan. Pero yung una nagkasala sa langit ay pinasama ang mundo sa magitan ng pagpapasama ng tao sa pagbagsak sa kasalanan. Alam niyo ba, ang nagpasama ng mundo ay kasalanan? Ang tunay na sakit ng tao ay kasalanan. Ang tunay na mabigat na problema ng tao ay kasalanan. Oh, bakit? Sa kasalanan, ang Diyos ay galit. Ang Diyos ay muhi. Kaya, kung paano nasa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayan ay sa pamamagitan ng kasalanan, kaya ang tao ay may kamatayan, tatlong klase ng kamatayan. Ano ba ang ibig sabihin ng kamatayan? Separation. Pagkahiwalay. Ano ang unang pagkahiwalay? Dahil sa kasalanan, mga kapatid, ang tao'y nahiwalay sa Diyos. Ano? Kaya mula doon sa alamanan ng Eden, pinalayas ang tao. Bakit? Hindi na pwedeng magsama ang banal at makasalanan. Nagkaroon na ng gap. Kaya Isaiah 59 verse 2, pinapaghiwalay ng ating mga kasalanan ang Diyos at tayo. Nagkaroon ng separation. Separation ang tao o ang Diyos at ang tao. Yan ay nagmanifest, mga kapatid. Kaya ang tao nung magkasala, patakbo sa Diyos, hindi palapit sa Diyos. Na mapapansin ninyo yung account ng magkasala si Adan sa Eva, hindi na sila kusang lumalapit sa Diyos. Tinatawagan na sila ngayon ng Diyos para lumapit. At mali ang solusyong ginagawa ng tao para pagtakluban ng kanyang kasalanan, down ng igos. Pero ang tamang solusyon, nagpatay ang Diyos ng hayop para sila nilang idamit. So, ang kamatayan, mga kapatid, ay pumasok dahil ang kasalanan, pumasok sa magitan ni Adan at Eva. Yung first Adam, napabagsak sa kasalanan. Hindi siya nagtagumpay sa tukso ni Satanas. At ang sabi, pumasok ang kasalanan, naranasan ng kamatayan. Bakit? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya ang Diyos at tao'y hiwalay. Sa totoo na, mga kapatid, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Putol nga putol. Bet tayo nag-i-enjoy ng lamig ng aircon. Kasi nakaugnay sa power supply. Nagpapangsyon yan ng kanyang dapat ipangsyon dahil siya mayroong connection sa source of power. Mga kapatid, bakit ang tao hindi nagpapangsyon sa Diyos? Bakit ang tao ay palayo sa Diyos? Putol sa source ng kamalayan sa Diyos. Walang power supply ang Diyos. Walang buhay ang Diyos sa maraming tao. Bakit? Hiwalay. Kaya ang tao, willi sa sugal. Willi sa gawaing kasalanan. Bakit? Hiwalay sa kapangyarihan at buhay ng Diyos. Pinaghiwalay ng kasalanan. Yan ang kamatayan. At pandalawang kamatayan, yung physical na kamatayan. Pag sinabing kamatayan, spiritual separation from God, that is spiritual death. Meron pang physical death. Kaya ang tao ngayon, ang kaluluwa at espiritu ay maghihiwalay dahil ng kasalanan. Kaya ang tao ay namamatay dahil kinuha na ang kaluluwa. Ang katawan babalik kung saan siya galing. Yamang sa labok ka nang galing, sa labok ay babalik ka rin. Pero ang kaluluwa ay hihiwalay. Dadalhin sa impyerno. Yan ang death, mga kapatid. Yan ang death. Bakit mayroong kamatayan? Dahil ang kasalanan. Sinong promotor? Si Adan. At lahat ng taong nanggaling kay Adan, makasalanan. Huwag ka na tumanggi. Alata ka naman eh. Tatanggi ka pa. Yan naman na nakikita sa'yo. Tanyo ha. Halatang halata mo ang tao na patay sa Diyos. Hindi yan palapit na kusa sa Diyos. Inaanyayahan mo na ngayon, makailing ay ayaw pa eh. Hindi ka? Naandito na ayaw pang makinig. Kalahin mo yun? Walang kahilig-hilig ang tao sa Diyos. Patay nga eh. Tama ba? And then physically, death. Why?
mamamatay. Bakit? Dahil lang patay na eh. Kumbaga, wala pa lang yung fulfillment. At ito malipit na kamatayan, yung not only spiritual death, physical death, yung eternal death. That means eternal separation from God. God is in heaven and people na hindi nagsisit, naligtas, will spend their lives in hell forever. Ang taong hindi napabalik uli sa Diyos, pa-impyerno magpakailanman. Yan ang linyada ng first Adam. Are you with me? At huwag mo sabihin, hindi ka nagkasalang katulad ni Adan. Tuloy natin, verse 12. Tingnan nyo ha. Atin lang kinukuha yung concerning first Adam. Ang ating pag-uusapan, the last Adam. Pero bakit may last? May first. Atin munang tinitingnan yung first. Ano? Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Naranasan na pala ng lahat ng tao. Bakit? Ang lahat ay nagkasala. Lahat ng nire-represent ng unang Adan ay hindi lang siya ang nagkasala at namatay. Lahat. Bakit? Sapagkat ang lahat ay nagkasala nga. Wala nang babangon kay Adan na hindi bagsak sa kasalanan, kung hindi ang Diyos ay magpo-provide ng isang another Adam. Mamaya pa magkaaralan natin yan. Verse 13. Sapagkat ang kasalanan ay nasang limutan hanggang sa dumating ang kautusan. So, ibig sabihin, mali yung paniniwala ng Sabadista na noon pa ay may kautusan na, 10 utos. Hindi. Idinagdag lang yan para sa pagkakilala ng kasalanan. Bagaman ang kasalanan ay nasang libutan hanggang sa dumating ang kautusan. Ang utos pa lang doon, huwag kang kakain, hindi 10 utos yun. Amen? Tama ba? Alam mo yung mga puging lamig na, siya pinapadali. Ang sinaway ni Adan at Eva, hindi 10 utos. Ibinigay 10 utos nung magkasala na para lalong tumingkad ang kasalanan. Hindi para mag-alis ng kasalanan. Ang kautusan ay ibinigay hindi para mag-alis ng kasalanan, kundi magpatingkad ng kasalanan. Kaya mali ang natuturo na 10 utos, maliligtas ka. Ay ang problema nila, hindi naman nakapagligtas yan, nakakatulong, nakakadagdag. Sino may sabi sa iyo? Bakit? Bitin ba ang ginawa ni Kristo? Sapagkat ang kasalanan ay nasa sanglibutan hanggang sa dumating ang kautusan. Ngunit hindi ibinibilang ang kasalanan hanggang walang kautusan. Kung walang kautusan, kaya ang kautusan ay bumubuhay lalo ng ating pagiging makasalanan. Verse 14, ano sabi ng Bible? Bagaman ang kamatayan ay naghari mula kay Adam hanggang kay Moises, kahit nung sa panahong kautusan na, kahit doon sa hindi na nagkasala man ang tulas sa pagsalangsang ni Adam na siyang anyo niyaong darating. Verse 15. Datapat gayon din. Yan. Ang bayad na ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay hindi gaya ng pagsuway. Sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay nangamatay ang marami, tignan niyo ha, sa pagsuway ay nangamatay ang marami. Bakit? Si Adam na representative ng lahat ng magiging tao ay nagkasala at bumagsak. Kaya naman, tayo na sumusunod sa Kanya ay bagsak na rin. Amen? Walang ipanganganak na sanggol na exempted sa karumihan ng kasalanan. In fact, yung pag-ipapanganak, ipinaglihi pa lang. Naintindihan niyo ba yan? Kaya walang lulutang naging banal sa lahi ni Adan. Kaya may lahi ni Adan? Ay, okay, kay galing doon sa aking lulo ng kalululuhan. Sunsunin mo ang kalululuhan. Yan ay hahantong kay Adan. Amen? Opo. Alam niyo po, dumami ang iba't ibang wika sa time ng Babel. Pero hindi ibig sabihin, nung mag-iba-iba't ang wika, iba-iba na rin ang pinanggalingang lahi.
Nag-iba-iba lang ang wika, pero iisa pa rin pinanggalingan ng tao, si Adan at si Eva. Tama ba? At lahat po, sabi po diyan, sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay nangamatay ang marami. Mamaya ko papansinin yung tungkol sa second Adam. Lubhapang sumagana sa maraming biyaya ng Diyos at ang kaloob dahil sa biyaya ng isang lalaking si Jesu Cristo. Verse 16. At ang kaloob ay hindi gaya ng nangyari sa pamagitan ng isang nagkasala, sapagkat ang kahatulan ay dumating sa isa sa pagdurusa. Datapat ang kaloob na walang bayad ay dumating sa maraming pagsuway sa ikaharing ganap. Atin lang kinukuha mo na yung one side ha, yung first Adam. Bagaman nagpapahiwating na second Adam diyan. Pansinin ulit natin diyan. Sapagkat ang kahatulan ay dumating sa isa sa ikapagdurusa. Pero yung isang yon, nahawa ang lahat. Verse 17. Sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa. Dahil sa kasalanan, naghari ang kamatayan. Bakit? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Mga kapatid, ang tao po ay nasa ilalim ng paghahari ng kamatayan. Bakit? Nasa ilalim tayo ng kasalanan. At bawat tao nasa ilalim ng kasalanan, nasa ilalim ni Satanas. Tayo ay alipin ng kung sino ang gumapi sa atin. Yan ang sabi ng Roma. Tayo ay alipin ng kung sino ang nagtagumpay sa atin. Sa panahon ng gera, mga batid, nung tayo mapagtalo ng Japan, ang Pilipinas ay alipin ng Japan. Nung tayo matalo ng Kastila, tayo alipin ng Kastila. Mga batid, natalo ni Satanas si Adan. Kaya naman alipin ni Satanas ang tao. Bakit? Napabagsak sa kasalanan. Kaya mga kapatid, hindi ka makalaya sa bisyo. Bakit hindi ka makalaya sa pagiging makasalanan? Alipin nga tayo. Are you with me? Ang aking sinasabi, totoo. At saka magpakatanggi-tanggi mo naman, magpakatanggi-tanggi mo muna, yan naman ang totoo. Pinagtitibay ng ating pang-araw-araw na pamumuhay, yung ating lifestyle. Are you with me? Sa'yo nakaupo dyan, gano'ng katotoo na mahal mo ang Diyos? At dahil dito, araw-araw ka nagbabasa ng Bible. At dahil dito, nagpipray ka lagi. At dahil dito, gusto mong ibahagi siya. At dahil dito, ayaw mo na at ikibuhing-muhin na sa kasalanan. Gusto mo na magbago. Hindi. Nangyari lang yan sa atin nung tayo maligtas. Pero hanggat hindi ka ligtas, tangay-tangay ka ng kasamaan at ng kasalanan. Bakit? Sapagkat kung sa pagsuway ng isa, si Adan, na kung saan yung ating representative bilang tao, ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa. Nagpapahiwatig na yung ating second Adam eh. Atin lang kinukuha muna yung sa isa. Basahin natin ang verse 18. Kaya kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway, si Adan, di ba? Ay dumating ang hatol sa lahat. Bakit? Siya ang kumakatawan ng lahat. Siguro pwede mong sabihin, pambihira. Siguro kung akong iniuna kay Adan, hindi magkakagayaan. Sana ako ang una naging representative. Kasi, ganun talaga ang magiging senaryo. Bakit? Alam na ng Diyos na magiging bilang ng tao. I believe that. Amen? Mula simula hanggang wakas. Ngayon, hindi ang Diyos gagawa ng sabay-sabay. Ang hirap na yun. Unang tao sa Eden at yung huling tao, sabay-sabay. Hindi. Isa-isa yan, sunod-sunod yan. Kaya may representative, hindi mawawala, hindi maiwasan yon. At huwag mo sisihin si Adan, sasabihin mo, ako sana napalagay doon nang naipagtanggol ko yung mga susunod sa akin. Ayabang naman. Baka pati nga ahas kinain mo eh. Diga? Kung ikaw yon, naku parang masarap din ang ahas. We cannot blame.
Adam, bakit? Tayo naman nag-i-enjoy din sa kasalanan. Mas masahol pa nga tayo kay Adan kung tutusin. Si Adan, ang kinuha lang ay bunga ng mansanas. Ay tayo, lahat ng kalikamor ng kasalanan, kinuha na. Tapos sasabihin mo kung ako sana napalagay doon, ay baka nga mas malala pa. Si Adan hindi ko nakita nagbarik. Hindi ko nakita sa Biblia si Adan naninigarilyo. Ay tayong sumunod sa Kanya, lahat na ng bisyo nasa atin. Mga kapatid, hindi pwede ang Diyos gumawa ng sabay-sabay. Sadyang isa at may susunod. Pero yung unang ginawa, bagsak. At tayo na mga sumunod, bagsak. Huwag na tayo magmaang-maangan. Tama? Kaya nga, mas marami ngayon na nasa SM kaya nasa simbahan. Mas marami ngayon na nagsasabong kaya nasa simbahan. Marami ngayon kukuya-kuya lang sa TV, alam namang linggo, hindi nasimba. Bakit? Bagsak! Makasalanan! Walang hilig sa Diyos! Putol ang relasyon sa Diyos! So don't tell me na hindi yan totoo. Obserba daw natin yan. Hindi lang sa ibang buhay, mismo sa ating buhay. Kaya kung paano sa pamamagitan ng isang pagsuway, ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa. Ay mga kapatid, huwag na tayong magtaka na ang ating mundo'y pahirap. Sa ikapagdurusa yan. Huwag kang umasa ng ginhawa na ikaw ay alipin ng kasalanan. Bakit? Ang Diyos ay galit sa kasalanan. Talagang tendency sa ikapagdurusa, hindi sa ikagiginhawa. Kaya we need the second Adam. We need the second Adam. Huwag mo sabihin mapera ka, maginhawa ka. Huwag mo sabihin ikay nasa mataas na posisyon, maginhawa ka. Walang kapayapaan sa taong nasa kasalanan. Lalo pat ang kahihinat na niyan ay parusang walang hanggan. Kaya kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway, ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa. Okay, gayon din naman sa pamamagitan ng isang gawa ng katwiran. Nagpapahiwatig talaga yung second Adam, pero hindi muna natin papansinin. Verse 19. Verse 19. Kapagkat, kung paano sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging makasalanan. Dahil sa pamamagitan ng pagsuway ng tao, unang Adam, the first. Kaya ang ating kinuha muna, concerning first Adam. Are you with me? Natindihan niyo ba yan? Si Adam ba bumagsak? Si Adam ba nagkasala? Si Adam ba pinalaya sa Eden? Damay ka ba? Damay ka ba? Huwag mo sabihin, hindi. Mas malala pa nga tayo kaysa kay Adan. Man. Basahin niyo ang Bible. Yan pa ang problema. Hindi tayo mahilig sa Bible. Bakit? Putol ka sa Diyos. Tama? Putol Number 2, not only concerning first Adam, the contrast, yung contrast of first and second Adam, yung contrast. Basahin natin ang verse 45 ng 1 Corinthians chapter 15. Ano ba ang pagkakaiba ng first Adam and second Adam? Verse 45 hanggang 49, mapapansin po natin yan. Sundan nyo na lang po ako habang nagbabasa. Gayun din naman, nasusulat. Ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. Ano po mga kapatid? Ang Diyos mula sa labok ay humulma ng tao mula sa labok. Kaya mali ang evolution. Tama? Ang naniniwala sa Bible, hindi dapat naniniwala sa evolution. Hindi tayo galing sa unggoy. Sila na lang. Tama? Ang sabi ng Bible, out of the dust. Kaya wag din kayong mayabang. Hindi ka nilikha mula sa tanso. Hindi ka nilikha mula sa brilliant. Brilliant ba yun? Hindi ka nilikha out of gold. Nilikha ka sa alabok, mapino. Tangay-tangay. So wag kang mayabang.
Hindi ka somebody. Pinaganda lang tayo ng Diyos, pero tayo talaga'y hamak. Amen? Yung iba yung pinagandala ng Diyos ay yumabang na eh. Pinagpalala ng Diyos ay yumabang na eh. Tatandaan nyo kung saan kang galing. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, kung matinik ay malalim. Di ba? Mga kapatid, tatandaan mo, you're nothing but a dust. Amen. Nakakabahin ka pa nga eh. Di ka? Lulutang-lutang ka lang eh. Pag nabasa ay putik, dumi, libag. Ngayon hindi naman nasusulat, ang unang taong si Adam ay naging kalawang buhay. Ang unang Adan, binigyan ng buhay. Pero ang pandalawang Adam, ang huling Adam ay naging espiritong nagbibigay buhay. Ang laki ng pagkakaiba. Ang contrast, ang unang Adan, binuhay. Ang ikalawang Adam, nagbibigay ng buhay. Ang ating pag-aaralan, binibigyan lang natin ng contrast, magkaiba ang Adan na inilagay sa Eden kaysa Adan na nagbibigay ng buhay. Amen? Pandalwa, verse 46. Verse 46. Bagaman ang ukol sa Espiritu ay hindi siyang una, kundi ang ukol sa lupa. Ay mga kapatid, ang unang Adan, panglupa. Natural. Pero ang second Adam ay ukol sa Espiritu. Ano ibig sabihin natin diyan mga kapatid? Ang contrast nito, ang Adan ay panglupa, hindi yan panglangit. Panglupa. Yan ay galing sa lupa na binigyan ng buhay. Pero ang ikalawang Adan ay spiritual. Hindi galing sa lupa. Galing sa langit. Kaya naman nung bumagsak ang tao sa kasalanan, ang pinakamatinding problema ng tao yung natural na makasalanang katawan. Pero si Kristo ay hindi nagmana ng natural na makasalanang katawan. Mali na naman ang saksi ang Sabadista. Ay ba ang paniniwala ng Sabadista? Si Kristo daw ay may makasalanang kalikasan. Kakulto. Si Kristo ay walang mina ng kasalanan. Walang masamang kalikasan si Kristo sa kanyang pagkakatawang tao. Nag-anyong gayang makasalanang laman. Hindi makasalanang laman. Nagkatawang tao lang siya, pero kanyang pagkakatawang tao, walang bahid ng kasalanan. Are you with me? At ito pa, kauliulihan. Ang unang Adan ay kinuha sa lupa mula sa alabok. Ang isa naman ay mula sa langit. Are you with me? John chapter 3 verse 13 and 19. John 3 verse 13 and 19. Basahin po natin. Kasi pag pinatulan ko po lahat, mahaba pa yung susunod. John chapter 3 verse 13 and 19. At walang umakyat sa langit, kundi yun ang galing sa langit. Mga kapatid, yung unang Adan, hindi galing sa langit. Galing sa lupa. Kaya walang galing kay Adan na aakyat sa langit. Bakit? Hindi naman galing sa langit, galing sa lupa. Ang sabi, walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. So yung nasa linyada ni Adan, hindi pwedeng umakyat sa langit. Bakit? Ang aakyat lang sa langit, yung galing sa langit. Si Kristo lang ang galing sa langit na pumunta ng lupa. Kaya napakahalaga ng second Adam doon sa mga nawasak ng unang Adam. Are you with me? Tatandaan niyo ha? Lahat ng galing kay Adan, bagsak. Patay. Nasilalim ng hatol, sa kapagdurusa. Patay, ano yung patay? Separation from God. Separation from the body. And eternal separation from God. People will spend their life in hell forever because of sin. Yan ang first Adam.
May pagkakaiba ang first and second Adam. Ngayon, ang ating kukunin, dito tayo mag-iimpasiya. Nais kong sabihin sa inyo, huwag kang bumangon sa kalakasan ng unang Adan. Wala ka ng pag-asa. Amen? Nagtangkang bumangon si Adan, takloban ng kanilang kahiyan, nagdamit sila ng dahon ng igos, pero hindi umubra. Para ka makaahon, kailangan mo yun ng galing sa langit. Nakakaon sa iyo para kadalhin sa langit. Na ipinahiwatig na nung bihisan sila ng balat ng hayop, na may pinatay si Kristo ang kordero ng Diyos, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, na ibinigay ang kanyang bugtong na anak sa lupa, upang yung lahi ni Adan, kung sasampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, aakyat sa langit. Ang makapupunta lang sa langit ay yung galing sa langit. Kaya naman ang makapagdadala sa mga lahi ni Adan na bumagsak sa kasalanan ay yung galing lamang sa langit. Kaya ka maniniwala sa mga leader ng relihiyon, dadalhin ka sa langit. Bakit? Galing din yan sa lupa. Walang magdadala sa atin sa langit, kundi yun lamang galing sa langit. At yan ang second Adam. Do you understand that? Kala mo, hindi ka na makinig, kala mo, naiintindihan mo na yan. Kaya hindi ka makapag-witness, wala kang alam. Amen? Kaya hindi ka eager magpatotoo. Bakit? Baka kayo matanong. Kaya nga, every time you listen, makinig ka. Amen? Amen? Opo. Klaro ba John chapter 3, verse 13? Wala nang pag-asa. Lahat ng galing kay Adan. Bakit? Makasalanan yan. Patay na yan. Sa kapagdurusa na yan. Alipin na yan ang kasalanan. Alipin na yan ang kabulukan. Walang pag-asa. Walang magagawa. Mag-akma ka man. Kaya lahat ng relihiyon, kung hindi kay Jesus, hindi niya kaya pumunta ng langit. Kaya ang daling mahalata ng kulto pag naiintindihan mo ang totoo. Kaya magsasabi kang lahat ay sa Diyos, bulag ka. Bakit hindi mo aralin ang first Adam? Basahin mo ang first Adam. Bagsak na lahat yan. At pinagtibay pa ng John 3:13, walang umakyat sa langit. Ang tigas ng salita, wala! Wala! Kundi ang nanggaling sa langit. Sino ba ang galing sa langit na bumaba ng lupa? Tayo aakyat ng langit. Yung mga ligtas. Pero hindi tayo mula sa langit. Bakit? Merong nagkatawang taong Diyos. Yan pa malupit. Ang Muslim, wala niyan. Iglesia ni Cristo, wala niyan. Saksi ni Jehovah, wala niyan. Bakit? Hindi sila iniwala na si Cristo ay Diyos na nagkatawang tao. Ibig sabihin, lahat ng pamamaraan ng relihiyon ay pang-Adam. First Adam. Pero ang makapagdadala lang talaga sa atin sa langit ay yung second Adam. Bakit? Ang second Adam ay siya lamang yung galing sa langit. Kaya ang aakyat lang sa langit ay yun ang galing sa langit. In fact, si Kristo ay umakyat na sa langit. At nag-aantay ng mga taong palangit dahil nanampalataya kay Jesus. Kaya kung ikaw nakatutok pa rin sa iyong kakayahan, sa iyong relihiyon, mind you, isa kang basahang marumi lang sa Panginoon. You're so hopeless and helpless apart from second Adam. What we really needed is not the first Adam effort, way, but the second Adam. Na ibinigay ng Ama ang kanyang bugtong na anak galing sa langit. Amen? Upang ang sino man sa kanya sumampalataya ay huwag na mapahamak, maalis sa sumpa ng first Adam. Amen? At magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, pag namatay, you're going to heaven for sure. Why? Not because of first Adam, but because of the second Adam.
That is the Lord Jesus Christ. Kapag hindi si Kristo, first Adam yan. Dahil pa yan ang first aid. Ang kailangan natin is second Adam. Am I telling clear? Amen? At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Sa makatuwid bagay, ang Pope, si Kibuloy, si Maria, ang bautismo, ang kautusan, 10 utos, pagpapakabait. No! Tinuk mo, in-specific kung sino yung galing sa langit na second Adam, na pag-asa ng lahat ng first Adam na naibagsak ni Satanas. Sa makatuwid bagay, ang anak ng tao na nasa langit. Amen? Punta tayo sa Roma chapter 5, verse 12 to 21. Nagpapahiwatig niyan kanina pa Di ating papansinin ngayon. Number 3 na ating puntos. Hindi ko pa na naibigay. Una, concerning first Adam. Number 2, contrast of first and second Adam. Then ngayon, Christ. Past righteousness to all that believe by grace. Kung paano ang unang Adan, ipinasa ang lahat, napasa ang kasalanan at kaparusahan, ang second Adam naman, na walang kasalanan, sa pagiging Diyos at sa pagkakatawang tao, siya nagre-represent ng second Adam na nagpapasa para ang tao ay maalis sa pagiging makasalanan at ibilang na matuwid at tagapagmana ng langit, ipinapasa ito ng second Adam. Masama ang naipasa sa atin ng unang Adan. Pero ang magandang balita, may magandang ipinapasa ang ikalawang Adan. Amen? Ating hiwag-hiwagin, verse 12. Tingnan niyo po, sabi diyan, hanggang 21. Kaya, kung paano nasa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan. Isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatay sa pamamagitan ng kasalanan. At sa ganito yung kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao. Bakit? Sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Yung kasalanan, yung kamatayan, yung pagdurusa, lahat ng korupsyon na ipasa sa atin ang unang Adan. Pero magandang balita, ating tinampo naman yung ikalawang Adan. Verse 13. Sapagkat ang kasalanan ay nasang libutan hanggang sa dumating ang kautusan, ngunit hindi binibilang kasalanan kung walang kautusan. Verse 14. Bagaman ang kamatayan ay naghari mula kay Adam hanggang kay Moises, kahit doon sa hindi nagkasala man ang tulad sa pagkakasala ni Adam, na siyang anyo na itong darating, verse 15. Datapwat gayon din. Gayon din. May prinsipyong pagkakahambing. Gayon din, may similarity. Yung nga lang, kay Adan, masama na ipasa. Pero kay Kristo, magandang ipapasa. Amen? May prinsipyo. Lahat ng tao nagdusa sa unang Adan, pero may kaligtasan sa ikalawang Adan. Bakit? Maganda ang ipapasa niya. Kaya mind you, brethren, umalis ka sa unang Adan, pumunta ka sa ikalawang Adan. Bakit? Datapwat gayon din, ang kaloob na walang bayad. Ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway. Sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay nangmatay ang marami, lubha pang sumagana sa marami ang biyaya ng Diyos. At ang kaloob dahil sa biyaya ng isang lalaking si Jesucristo. Kung tayo noon ay nasa ilalim ng sumpa dahil ang unang Adan, praise the Lord, sa ikalawang Adan, biyaya. Datapwat gayon din ang kaloob na walang bayad. Kaloob na walang bayad. Kaya kulto yung nagtuturo na paghihirapan ng kaligtasan. Ang naghirap niyan ay si Kristo. Ito'y kaloob na walang bayad. Kung paano ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ang kabayaran ng katwiran ay buhay na walang hanggan. Sinong nagpakatuwid? Second Adam. Kaya alam ko ako'y palangit. Amen? Bagaman ako'y nagmana ng kasalanan, ng kamatayan, ng pagdurusa, ng kawalang pag-asa, ng kabulukan sa unang Adan, pero salamat, may nanggaling sa langit.
nababalik sa langit. Nakinaon ang marami sa lahi ni Adan na mga nagsampalataya. Bakit? Kung ang unang Adan ay makasalanan, ang kalawang Adan ay hindi nagkasala. Man, mga kapatid, kaya huwag kang tagahanga ng tao. Lahat ng tao ay pinatumba na ni Satanas. Si Jesus lang ang hindi nagiba ni Satanas. Walang uultaw na tao na hindi nagmana ng kabulukan ng pagiging giniba ni Satanas. Si Jesus lang. Naintindihan niyo ba yan? Gusto niyo bang maligtas? Gusto niyo bang makasama ka doon sa kinaon? Bakit? Walang pupunta sa langit kundi nanggaling sa langit. So bakit siya pumunta sa lupa, galing sa langit? Para kaunin yung maraming lahi, wika, na binulok, pinatay, pinagdurusa, papuntang impyerno. Mangangaon si Jesus. Sinong kakaunin? Yung sumasampalataya. Huwag sa pamamaraan na pinipilit ng unang Adan, kundi sa paraan ng Diyos na nanggaling sa langit mismo. Ang tunay na paraan ng Diyos, made in heaven. Came from heaven, not from the race of Adam. Anong lahi ni Adam? Magtaklob ng igos. Ang daming relihiyon ngayon, nagtataklob ng kanilang kasalanan sa pamagitan ng binyag, ng bautismo, ng pagsabi sa relihiyon, pagpapakabait. Yan ay Adam. Walang pupunta sa langit na galing kay Adam. Bakit? Si unang Adam, hindi naman galing sa langit. Galing sa alabok. Pero ikalawang Adam, galing sa langit. At yun lang ang babalik uli sa langit. Amen. Tayo, dadalhin niya sa langit. Klaro ba? Datapwat gayon din ang kaloob na walang bayad. Walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway. Ano? Si Kristo hindi sumuway, sapagkat kung sa pagsuway, ng isa ay nangamatay ang marami, kung sa magitan ng isa, pagsuway ni Adan, lahat ng darating na tao sa kaduluduluhan ng henerasyon, yan ay nagmana na ng pagbagsak, ng kabulukan, ng kasalanan, walang pag-asa yan. Pero may paghahambing. Lubha pang sumagana sa marami ang biyaya ng Diyos. Kung sumagana ang kasalanan sa maraming tao, mas sumagana ang biyaya ng Diyos. Bakit? Dahil sa biyaya ng isang, hindi marami. Kaya walang maraming tagapagligtas. Ang sabi, isang lalaking si Jesucristo. Kaya malabo lalo kay Maria, hindi naman lalaki yon. Kaya ang mga inang lagi saklulo, sino may sabi sa iyo? Siya ay inang sinakluluhan, hindi inang saklulo. Hindi inang panalanginan, siya'y inang nananalangin. Magbasa kayo ng Bible. Hindi kayo, yes of course. Yes of course. Nakapakinig ako ng kwento na yan. Meron sa amin, ayaw talagang kumandidato. Kaso lang sa buyo ng marami, ay napilitan. Kaherpe ka nito, hindi marunong mag-English Karami napunta sa akin, English pa. At di ako pa yes of course na pa yes of course. Yes of course. Yes of course. Papatay na yata Yes of course. Di ka? Maraming tao na ay kinig, yes of course. Amen. Hindi mo naiintindihan. Hindi naman naiintindihan. Pati si Maria paniniwala at tagapagligtas, siya'y iniligtas, hindi tagapagligtas. Maraming paniniwala na nanggaling kay Adan, sa unang Adan. Pero ang kailangan natin ay yung ikalawang Adan. Na kung paanong sumagana ang kadiliman, ang kasamaan, ang kasalanan, ikapagdurusa hanggang sa walang hanggan dahil sa unang Adan. Praise the Lord! Sumagana ang biyaya dahil sa isang matuwid na lalaki. Si Jesus. The second Adam is Jesus Christ. Siya yung representative, bagong representative. Ang unang representative, wala ng pag-asa. Pero salamat, nagbangon ng Diyos ng isang taong walang kasalanan, hindi bumagsak sa kasalanan. Kaya naman, ang representative
ng lahat ng magiging matuwid sa pamamagitan niya. Saan ka? Sa first or sa second? Pastor, ako'y sa third. Wala niyan. Bihira ka. Huwag mong dadagdagan ng Bible. Sa second. Amen? Naintindihan ba, young people? Sayang naman ang inyong gayak kung hindi naman kayo nakikinig. Sayang naman ang inyong pagkaupo dyan na wala ka naiintindihan. Amen? Ayos ba, YS? Naintindihan ba? Married, naintindihan ba? Ano po, ang sarap pag-akay ng kaluluwa kung alaman mo kung bakit ikaw ay mag-aakay. Bakit? Nakay second Adam ka na. Are you with me? Tuloy natin, verse 16. Verse 16. Mga kapatid, kung ikay naakay, mag-akay ka. The very evidence na ikaw ay naakay na kasi nag-aakay ka na rin. Pero ang kasabi mo inakay at di ka nag-aakay, parang may lula. Ang kinahabagan, mahahabag. Ang inibig, iibig. Ang nakaintindi, magpapaintindi. Ang binigyan, magbibigay. Ganyan yan. Amen. At ang kaloob ay hindi gaya ng nangyari sa pamamagitan ng isang nagkasala, yung kaloob ng katwiran, biyaya, ay hindi katulad sa isang tao nagkasala. Sapagkat ang kahatulan ay dumating sa isa sa pagdurusa, datapat ang kaloob na walang bayad ay dumating sa maraming pagsuway sa kaaring ganap. Amen. Marami na ang tatanggapin ng Diyos dahil ng isang nagtagumpay laban sa kasalanan, sa kaaway. Hindi yan ang unang Adan. Ang ikalawang Adan, si Jesus Christ. Kaya kung ikaw ay hindi kay Jesus Christ, nasa linyada ka pa ng unang Adan. Verse 17. Sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa, lubha pang nagsipaghari sa buhay ang nagsistanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katwiran sa pamamagitan ng isa. Tayo niyo halagin natin yung paghahambing. Ang unang Adan, wala na tayong mahihita. Pero ang dami ng biyaya doon sa ikalawang Adan. Amen? Kaya kayo ngayon ay ligtas. Kaya tayo napapatawad. Kaya tayo masaya. Kaya tayo lumalago. Kaya tayo naglilingkod. Name those blessings na binigay ng Panginoong Jesus. And that is because of the second Adam. Amen? Do you enjoy that blessings? Amen? Sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan sa magitan ng isa, yan, ang tao pala'y pinagkaharian talaga ng kamatayan, and the personification of death is Satan. Ano pa, ang pumay persona, ang kumakatawan sa kamatayan, ay si Satanas. Mababasa nyo yan sa Hebrew chapter 2 verse 14. Ngayon, sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan, ang diablo, kinakatawan yan, sa magitan ng isa, lubha pang magsisipaghari sa buhay, ang nagsisitanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katwiran sa pamagitan ng isa sa makatuwid bagay si Jesucristo. Alam niyo po, doon nang ilapat ang 10 utos sa Israel, ang sumuway, susumpain. Pero ang sumunod, pagpapalain. At grabing pagpapahiwatig ng pagpapala mayroon sa sino mang sumusunod. Kaso ang problema, sa lahat ng linyada ni Adan, hindi talaga makasunod. Pero salamat, may sumunod. Yung second Adam. Kaya imagine yung blessing, dahil natupad, yung pinatutupad. And we will enjoy those blessings, not because of us, but because of the second Adam whom we believe. Amen? At tingnan niyo po yung kaakibat na pagpapala. Grabe! Amen? Spiritual blessings, material blessings, eternal blessings. We will enjoy that today and forever. Why? Because of one obedient done by the second Adam. Kaya mga Kristyano, huwag kang lalampa-lampa, huwag kang lalato-latutay. Napakapalad natin. Ang daming magandang pangako. Doon nga lang sa nagsisipag na estudyante, may magandang ang future. Humanly speaking,
Masunurin ka estudyante, mapag-aral ka, mapagsumikap ka estudyante, maganda ang iyong future, bright future. Bakit? Nakikita yung magandang katangian. Lalo kaya yung future natin kay Kristo. Hindi siya sumunod ng bitin. Kaya nga tetelestai, naganap na. Siya ang kinauuwian ng kautusan. Kaya yung pinatutupad sa atin na hindi natin kayang tuparin lahat ng galing kay Adan, natupad yan ng taong hindi galing kay Adan. Galing sa Diyos mismo. Ang sarap. Hindi ho tayo nananaginip. Hindi tayo nagpapantasya. Hindi tayo nag-exaggeration. I'm telling you the truth. Amen. Verse 18. Verse 18. Kaya, kung paano sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao, sa ikapagdurusa, gayon din naman. Sa pamamagitan ng isang gawa ng katwiran, ang kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat. Kung paano sa isang kasalanan, dumating sa lahat ng tao. Pero salamat sa isang pagsunod sa buong katwiran, dumating din sa lahat. Kasama ka ba sa lahat doon? Ng mga tao sa kaaring ganap. Ano yan? Ng buhay. Last, verse 19. Last na ba? Hindi pa. Sapagkat kung paano sa magitan ng pagsuway ng tao ay marami ang naging mga makasalanan, gayon din sa pamagitan ng pagtalima ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. Wow! Domino effect. Kung paano domino effect yung kay Adan, yung first Adan, domino effect din yung second Adam. Amen! Kung lahat tayo naging makasalanan dahil ang unang Adan, praise the Lord, may second Adam. Domino effect din. Lahat magiging matuwis sa mga nananampalataya sa Kanya. Klaro ba? Enjoy the truth. At manangan ka dyan. Verse 20. At bukod sa rito, ay pumasok ang utusan upang ang pagsuway makapanagana. So, hindi pampaampat ang kautusan, pampasagana. Datapwat kung saan nananagana ang kasalanan, ay nanaganang lubha ang biyaya. Kaya verse 21, upang kung paanong ang kasalanan ay naghari sa ikamamatay dahil lang kasalanan ni Adan, ay ganyan din naman ang biyaya ay makapagkahari sa pamamagitan ng katwiran sa ikabubuhay na walang hanggan sa pamamagitan ng inang laging saklolo. Salang yung sa ulo. Tama? Sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya ang biyaya'y sumagana dahil kay Kristong katwiran. Pero ang sumpa at kamatayan ay sumagana dahil ni Adan. Kaya ang ating pag-asa, hindi yung first. Yung second. Hindi yung third. Yung second. Walang third. Amen? Klaro ba? Ngayon, kung hindi ka kay Jesus, nasa first ka. Dito ako magtapos. Balikan natin ng John 1:3-13. John 1:3-13. Tatapos ako dito. Pakibasa nyo nga. Hindi yan. Yun John 3:13. 3 minutes. Pakibasa na lahat. Hindi yan. 3:13. 3:13. Kaya tayo kaya hindi kayo magkaintindihan niya, kaya tayo nag-uusap ng Okay. Tagalogin natin. Tagalogin natin. Yan. Pakibasa na lahat. Naabot ba natin yung love lifted me? Love lifted me? Itinaas ng pag-ibig. Di ba lahat ng first Adam, bagsak na, bulusok na hanggang impyerno? Pero salamat, may nanggaling sa langit para kaunin tayo. Di ka? Ang hiniwala mga kapatid, kung tayo nakaunang langit, habang wala pa tayo sa langit, nakaangat na rin tayo sa lupa ang sistema ng buhay.
Tama ba? Tanyo ha? At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit, sa mga tuwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. Mga kapatid, kapag tayo talaga ay kinaon ng langit, wala pa man tayo sa langit, angat na ang ating buhay sa buhay ng mga taong na kay Adan. Kaya wag kang managinip na wala na kay Adan, kung ang buhay mo'y nasa agos pa rin ng unang Adan. Are you with me? Amen. Iba na yun. Binigyan natin ng contrast ng first and second Adam. Kaya yun na kay Adam na second, may contrast na din sa first. Amen? Hindi man malaki, kahit paano meron. At yun ay isa palaki. Klaro ho ba? Klaro ho ba? Halimbawa, basura, kalakal, no? Yero, lata, sirang LC, etc. Lahat, susunugin na. Lahat, i-recycle na. Pero dumampot ka. Ibig sabihin, dumampot ka, hiwalay ka na doon sa mga basurang yun. Dinampot ka pa lang, iba ka na. Yung pagkakadampot pa lang, iba na yun. Dinampot na ba kayo ng langit? Eh di lalo kung hugasan ka na ng langit. At i-reform ng langit. At gamitin ng langit. Doon pa lang sa pagkadampot, iba na eh. Kaya dapat, ang kinaon ng langit, wala na sa linyada ng dating Adan. Maliwanag ba? Yung walang kaglamor-glamor, pagpapakinggan ng Diyos. Walang kasigla-sigla. Hindi ganyan. Ba't pa'y kinanonood ng TV, dala-dala ka ng drama? Man, pag tumugtog ang kahit ikikristyano pigil mo pero bagay kaya. Tapos, minsan ng Diyos, tutulugan mo. Wala kang glamour. Dapat iba ka kay Adan. Alam mo, ang naunang Adan, patay yan. Patay. Pero na kay second Adam, buhay. Amen? Kaya dapat nagagalak, makinig ng salita ng Diyos. Ang nasa second Adam. Hindi yung patay lang. Alam mo, lahat ng tao, pinagkaharian ng kamatayan, yung unang Adam. Pero pag nakay-Kristo ko na, the second Adam, binigyan ka na ng buhay. Quickening spirit. Nagbibigay ng buhay. Hindi siya nagbibigay ng kamatayan. Kaya dapat ang salita ng Diyos, nagbibigay ng buhay. Amen. Tayo manalangin. Panginoon Diyos, salamat.